at John. Hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Tandem! Kamara hinamon ng isang senador kaugnay sa term limit extension hinggil sa charter change. Tandem! Sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa kalagitnaan ng taon, muling tiniyak ng DA. Tandem! Dagdag singil yung magiging computation po sa dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, inilabas na ng Meralco. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, koleksyon ng BIR tumaas ng nakalipas na taon. Tandem! Balita sa ibaing dagat, hinihinalang leader ng isang kulto sa Kenya hinatula matapos pumatay ng mahigit 100 bata. Tandem! Sa balitang showbiz, Bea Alonso pinagtanggol. Dominic Roque binash pa rin. Boy Abunda may panawagan. Aba, ano kaya ito? Tandem! At ang tabayanan sa balitang papalakasan, abangan ng sports news ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan po ng Ipila May Todong Lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng TGIF. Thank God! It's Friday holiday. Ngayon po ay Pebrero 9 taong 2024. Sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po niyo makakasama, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larin. Tandem! Sa oras na 10 sandali makalipas ang ika-6 ng morning, sa detalye nga ng mga balita, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Batay sa huling tala ng Maco MDRRMO, umabot na sa 12 katao ang nasawi habang mahigit 100 pa ang nawawala o pinaniniwala ang nalibing ng buhay. Samantala, nasa 31 na rin ang sugatan sa pagguho ng lupa sa nasabing lugar. Sa ngayong pahirapan ang paghahanap sa mga biktima dahil sa lawak ng lugar na apektado ng landslide. Samantala sa karatig na mga lalawigan, nagdeklara naman ng state of calamity sa Agusan del Sur at sa bayan ng Lingig sa Surigao del Sur. Tandem! Environmental Group na Kalikasan People's Network for the Environment ang operasyon ng Apex Mining Company kasunod ng landslide sa isang mining village sa bayan ng Maco sa Davao de Oro. Ayon kay KPNE National Coordinator John Bonifacio, kailangang imbestigahan ang naturang insidente dahil bukod sa epekto ng climate change, may pananagutan din ng Apex Mining Company sa trahedya. Kasunod nito ang mapila rin si Bonifacio ng agarang tulong para sa mga residenteng naapektuhan ng pagguho ng lupa. Tandem! Nawagan naman ng Youth Advocates for Climate Change Action Philippines o YACAP sa pamahalaan na tulungan ng mga komunidad at pamilyang naapektuhan ng landslide sa bayan ng Maco sa Davao de Oro. Sunod ito, itinuturong dahilan ng grupo ang Apex Mining Company sa itinurong dahilan ng grupo o isinisi po dito pong grupo sa Apex Mining Company yung sinapit nga ng maraming residente dahil po sa malalaking mining operations. Bumuwelta naman ang Apex sa naganap na landslide o yung naganap na landslide sa terminal ng bus
nasa labas ng operasyon nito. Yan po ang kanila pong pahayag. Nasa labas daw ho ng kanila pong operasyon yung naganap nga pong trahedya. Una nang iminungkahi ng Office of the Civil Defense o OCD na paimbestigahan ang umano'y irresponsableng pagmimina na kumitil sa buhay ng 12 katao. Tandem! Ibinahagi naman ng ilang nakaligtas sa landslide sa Zone 1, Barangay Masara, Maco, Davao de Oro ang kanilang karanasan sa nangyari. Kwento ni Ginoong Ronel Dialoha. Natutulog siya sa loob ng bus nang maganap ang pagguho ng lupa at nagising na lamang siya nang magkagulo ang kanyang mga kasamahan. Ayon kay Dialoha, hindi niya inakalang mabubuhay pa siya dahil siya ang pinakahuling lumabas sa bus at nawawala pa rin ang kanyang kapatid. Muli ring nakalabas sa isang bus si Ginoong Ruben Soriano na nagpapagaling sa kanyang sugat sa tagiliran matapos mabdaganan ng bato. Kaugnay nito, tsuhi naman ni Catherine Ragas na isang rescuer ang nakahanap sa labi ng kanyang ama. Emosyonal na ibinahagi ni Ragas na hindi na niya alam ang kanyang gagawin at saan nahahanap ng ikabubuhay matapos nga ang nangyaring landslide. Tandem! Nag-deploy na ng 2 water tanker ang Philippine Red Cross para sa Davao upang magkaroon ng malinis at ligtas na access ng inuming tubig ang mga biktima ng kalamidad. Yung mga biktima po ng landslides at flash floods sa Davao Region. Mabot sa 8,327 individual ang nakagamit sa mahigit 44 na litro ng tubig na ipinamahagi sa Davao de Oro at del Norte. Nakompromiso ang supply ng tubig dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa kaya't kabilang sa pangunahing pagtugon sa kalamidad ang pamamahagi ng malinis na tubig. Patuloy naman ang pamimigay ng PRC ng tulong sa mga apektadong individual. Tandem! Sa ibang balita, kahibangan lang ang panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang binigyan diin mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan nakabatay sa isang maling palagay at labag sa konstitusyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kasalukuyang pamumuno ng BARM at iba pang political leaders ay tinututulan ang anyay kahibangang panukala. Dagdag pa ni PBBM, may umiiral ng tunay at epektibong lokal na autonomiya sa buong bansa, lalo na sa Bangsamoro nang hindi nakokompromiso ang pambansang integridad kahit sa pinakamaliit na antas. Kasabay nito nanawagan ang Pangulong Marcos sa lahat ng mga kinaukulan na itigil ang nasabing panawagan para sa isang hiwalay na Mindanao dahil ito'y tahasang paglabag sa saligang batas. Dagdag pa ng Pangulo, taliwas ito sa itinataguyod ng kanyang administrasyon na bagong Pilipinas bagkus ito ay maituturing na pagwasak mismo sa bansa. Tandem! Okay pa rin ang balitang yan. Tanggap po tayo ng update mula sa Malacanang. Yung babala po ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsusulong ng secession ng Mindanao. Mula kay Patrol 13 Gilbert Perez. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga nagsusulong na hatiin ng bansa. Sa kanyang talumpati sa Constitution Day sa lungsod ng Makati, sinabi ni PBBM na hindi kinikilala ng konstitusyon ang right to rebellion habang may katapat din daw itong parusa sa ilalim ng batas. Binigyan din ng Pangulo na mahigpit na ipinatutupad ng pamahalaan ang mga batas na ito batay sa diwa at nakasulat dito tawalaan niyang eksepsyon sa implementasyon nito. Anya ang ating saligang batas ay nananawagan ng pagkakaisa at undivided country. Hindi raw tulad ng ibang konstitusyon, sinabi ng Pangulo na walang anumang bahagi ng ating saligang batas na nagpapahintulot na wasakin ang pagkakaisang ito gaya ng exit provision. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Alamin po natin ang resulta ng unang pulong ng national government at ng BARM kaugnay dito sa plano ngang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ang
kabuang report, ihati ni Patrol number 5, Aya Yupanco. Hindi magpapagupo sa mga banta ng pananakot at pagkakalansag-lansag ang mga opisyal ng pamahalaan at BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang ipinunto ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa kanyang talumpati sa kauna-unahang pulong ng National Government BARM Intergovernmental Relations Body o IGRB 2024 na dinaluhan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, kung saan tinuldukan ang isyu ng secession o paghiwalay ng isla ng Mindanao sa Pilipinas. Ang IGRB ay intergovernmental body na nangangasiwa sa relasyon ng Bangsamoro Regional Government at ng pamahalaan. Pinamunuan ito ni Secretary Amina Pangandaman para sa National Government at Minister Muhagir Iqbal para sa BARM. Binigyan din ng kalihim ang mga programa ng Administrasyong Marcos para sa kaunlad ng Mindanao na magiging maningning na modelo ng kapayapaan at pagsulong. Giit ni Pangandaman, hindi hahayaan ng mga pagbabanta na maibagsak ang lahat ng nasimulang pagsusumikap ng Administrasyong Marcos Jr. na mapaunlad ang Mindanao. Sa ilaliman niya ng demokrasya, kailangan ng pagkakaisa tungo sa mas magandang kinabukasan kahit may iba't ibang pananampalataya ang mga mamamayan sa Mindanao. Giit pa ng kalihim, kumakatigan niya tayo sa isinusulong ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bagong Pilipinas, kung saan ay inihimok ang lahat ng mamamayan na magpartisipa sa isang layunin at ito ay ang kapayapaan at pag-unlad. Una lang inihayag ng Pangulong BBM sa naturang pulong yung mga international investment gaya ng $6.8 million na non-project grant aid na pambili ng mga construction equipment para sa road network improvement and disaster quick response operations sa BARM at ang joint award ng petroleum service contracts sa energy security sa BARM. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Speaking of Mindanao, tagumpay ng Bangsamoro sa larangan ng pamumuhunan, pinapurihan naman ni Pangulong Marcos. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bangsamoro Board of Investment sa tagumpay na natamuro nito sa larangan ng pamumuhunan sa kanyang talumpati sa ika-17 pagpupulong ng Intergovernmental Relations Body ng National Government at Bangsamoro Government. Sinabi ni Pangulong Marcos na isang malaking tagumpay ang naabot ng Bangsamoro BOI sa usapin ng investment. Anya umabot raw sa 3.3 billion pesos ang halaga ng pamumuhunan na naitala ng rehiyon sa huling 3 buwan ng nakarang taon. Dahil dito nagbunga raw ito ng halos 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Kasabay nito ibinati rin ni Pangulong Marcos ang mga batas na naipasa ng Bangsamoro, kabilang na raw dito ang Administrative Code, Civil Service Code, Bangsamoro Education Code, Electoral Code at Bangsamoro Local Governance Code. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Metodong Akas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, kalmado lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ulat na posibleng arestuhin siya ng International Criminal Court o ICC. Ito ang kinumpirma ni Senator Christopher Bongo, kung saan walang nagbago sa attitude at normal lang ang kinikilos ng dating Pangulo. Ayon sa Senador, walang konkretong impormasyon si dating Pangulong Digong hinggil sa ICC at pawang haka-haka pa lamang ito. Idinagdag pa ng mababatas na naniniwala siya sa binitiwang salita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan o makikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC dahil wala itong jurisdiction sa bansa. Mangangailangan din aniya ng koordinasyon ng ICC sa lokal na pamahalaan o sa gobyerno ng Pilipinas, sa mga law enforcement agencies dito po sa Pilipinas, at kumpiyansa rin ang senador na hindi maaresto
ang dating punong ehekutibo. Tandem! Dadaan naman sa legal na proseso ang panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ang nilinaw mismo ni dating Pangulong Digong kung saan kanyang binigyan diin na maaaring dalhin ang issue sa United Nations. Binanggit pa ng dating Davao City Mayor ang secession ng Timor-Leste at Kosovo sa Serbia bilang dahilan ng kanyang isinusulong. Kaugnay nito ay giniit din ng dating Pangulong Duterte na hindi ito mauuwi sa giyera. Tandem! Ang pagpapalabas naman ng gobyerno ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maaring isang paraan lamang ng pakikipagtulungan sa ICC o International Criminal Court. Ito naman ang nilinaw ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio makarang umalingaw-ngaw sa desisyon ng SC na sinasabing may obligasyon pa rin ang Pilipinas sa International Tribunal sa kabila nga ng pagkalas ng bansa. Una nang inihayag ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na nakatanggap ng impormasyon si dating Pangulong Duterte na maaring mag-issue ng mandamiento de arresto laban sa kanya anumang oras. Bilang tugon, inihayag ng dating punong maestrado na dapat makipagtulungan ang dating Pangulo kung gusto nitong marinig ang kanyang boses. Tandem! Dumami pa ang mga Pilipinong sumusuporta sa investigasyon ng ICC International Criminal Court sa war on drugs ng nakalipas na administrasyong Duterte. Batay sa isinagawang survey ng SWS o Social Weather Stations noong December 8 hanggang 11, 2023, 53% ng mga Pilipino ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang kampanya laban sa illegal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamasa man ito kumpara sa 45% na naitala sa kaparehong survey na isinagawa noong March 2023. Samantala, nabawasan naman ang bilang ng mga hindi sumasang-ayon sa investigasyon ng ICC mula sa 24% hanggang 21%. Habang ang mga undecided ay bumaba rin mula 31% hanggang 26%. Tandem! Sa iba pa ring tampok na balita, hinamon ni Senator Amy Marcos ang mga kongresista na ilantad na, ibuyangyang na ang kanilang intensyon hinggil sa umano'y term limit extension kaugnay sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Ayon kay Senador Marcos, panahon na para ihayag ng Kamara ang kanilang mga tunay na saloobin dahil ang pag-amyenda niya ay lampas sa mga probisyon sa ekonomiya na naglalayong palawigin ang mga limitasyon sa termino ng ilang elective officials, kabilang na ang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Nangangamba ang presidential sister na ang pagpapalawig ng mga termino ay maaaring humantong sa katiwalian at ang pag-amyenda sa saligang batas ay maaaring mayroong malawak na suporta mula sa mga miyembro ng Kamara. Binigyang din pa ni Super Ate na ang napakalaking gastos na nauugnay sa proseso ng pag-amyenda sa konstitusyon na tinatantya na bilyong-bilyong piso na sa huli ay maaaring mauwi lamang sa wala. Tandem! Surigao del Norte 2nd District Representative Robert East Barbers na bukas ang Kamara, talaga ba, sa Senado kapag-usap nga sa Senado kaugnay sa issue ng charter change. Ayon kay Congressman Barbers, handa siyang pangunahan ito sa gitna ng bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso hinggil sa pag-amenda ng economic provisions ng konstitusyon. Git pa ni Congressman Barbers, urgent o kinakailangan na ang naturang pag-amenda sa 1987 Constitution na anyay makatuwiran naman. Binanggit pa ng kongresista na bilang dahilan ng pangangailangan ng Tchatcha ang mga oportunidad na napunta sa Vietnam kaysa sa bansa gaya ng pagtatayo ng mga kumpanya na nakapagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. Tandem! Magbabalik po ang inyong nag-iisang tandem makalipas lamang ilang mga paalala mula sa ating mga tagapagtangkilik. Oras, 27 sandali makalipas ang ika-6. Tandem!
Sa oras po na 33 sandali makalipas ang ika-6 ng morning, ngayong pong araw na ito ng TGIF at habang actually alas 6:30 parang pansin ko ay matindi na yung init, Ate Juday. Oo. At, Actually, kagabi pa, mainit na. oo nga, naligo na ho ba kayo? Pero ako naligo ako Ay, Pero tibid-tibid ng onde. Pero hindi wisik-wisik. yun, at Kasi least. mainit eh. Kumbaga, i-enjoy na po natin ang moment, baka magkagipitan ho. Pero tanungin na rin po natin mula po sa mga kinauukulan kung magkakagipitan ho ba tayo pagsapit ho ng actually parang tag-init na pwede na natin siguro sabi wala pang official declaration ng Pag-asa. Nasa kabilang linya po natin ngayon ang kinatawan mula po sa Manila Metropolitan Manila Waterworks and Sewerage System o MWSS sa katauhan po ng Department Manager ng Water and Sewerage Management Department, si Engineer Patrick Dizon. Magandang umaga po, Engineer. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Magandang umaga, Sir Drew at Ma'am Judith at sa lahat po ng ating pong kababayan po nanonood po. Nakikinig po na inyo pong programa. Salamat po. Good Engineer. morning. Thank you. At Engineer, ang itatanong sana namin kung nakaligo na rin ho ba kayo? Well, hindi man ho siguro. Mo muna kung nag-almusal. Nag-almusal na ho ba kayo, Engineer? Hindi pa po. Inuna ko po muna yung programa niyo. Wow, Oh, thank you you, naman. Engineer talaga. Engineer, mukhang na ano kami Hindi naman ho kami nalulunod sa mga papuri, pero okay lang. Salamat ho. Engineer, ang mga tubig ho sa dam, pababa na po ng pababa, lalo po yung anggat, parang spaghetti. Pababa na po ng pababa, araw-araw po ay bumababa, lalo po sa Angat Dam na pangunahin po nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Kumusta po ba ang pagtugon ng MWSS ngayon pong may epekto na po itong El Nino phenomenon, Engineer? Opo, Sir Drew, sa ngayon po, nasa 209.55 meters po yung ating Angat Dam. So, ang daily average po na pagbaba po ng Angat Dam po natin, nung January 1 ay nasa 16 centimeter per day. So, gusto ko lang ipaalam po, Sir Drew, sa lahat po ng ating kababayan na normal naman po na bumababa yung reservoir sa ganitong buwan hanggang the summer po. Yan po yung historical na trend po. Taon-taon po yan. Ganyan po yung nangyayari po sa ating Angat Reservoir. Ngayon, pagdating naman po ng June, July hanggang December, yun naman po yung time na nagre-refill po yung ating dam. So, huwag po mag-alala po yung ating mga kababayan kasi nung December po, nung kasagsagan po ng pag-uulan po sa ating watershed ay nakapag-ipon po tayo ng sapat po para sa summer kasi ang normal high water level lamang po ng ating Angat Dam ay nasa 212 meters. So kami po sa MWSS, since nag-uulan naman po sa ating mga watershed ay na-request po natin ng ating National Water Resources Board na pataasin pa po instead of i-spill po ng ating dam yung mga tubig na to ay pataasin pa po natin yung elevation ng ating Angat Dam hanggang 214. So nagkaroon po tayo ng 2 meters na buffers po dito sa ating reservoir para may magamit po tayo ng summer. Teka. Engineer, so walang significant dun sa pagbaba kasi ang balita natin below normal level. Oo, below normal level. Pababa. Wala naman po, Miss Judith, kasi yun nga, nabanggit ko kanina, normal po yung pagbaba po ng ating Angat Dam. Ang average po niya is nasa 16 cm, which is normal naman po yun sa ating mga historical level po. Siyempre, natatakot tayo, nangangamba tayo. Hala. Tubig yan siyempre. Tapos mainit pa. Tapos Oo may nga. El Nino pa. Di ba? Nako. Yes. Pero ano ho ba ang kung 16 meters ang average po, kada araw ho ito, di ho ba? Kapag lumampas ho ng 16 meters, let's say 18 meters ang average na nababawas na water level sa Angat Dam per day, yun ay normal pa rin. Ano ho ba yung threshold nung yung pagbaba ho ng antas ho ng tubig sa Angat Dam? Kapag mataas po, Sir Drew, yung ating consumption po o yung paggamit po ng tubig ng ating mga customers, ang normally po kapag summer, ganyan. Kapag summer nasa 30 centimeter po yung
yung Doble pala. pagbaba po niya. So, almost half pa po, no? So, mabagal pa nga po yung pagbaba po ng ating Angat Dam sa ngayon na nabanggit ko nga kanina, 16 centimeter po, hindi po meters po. Masyadong mataas po yung meters. So, 16 centimeters lang po mababa po yung pagbaba po. Centimeters. Linawin natin yun, ha? So, aside from that, bukod sa Angat Dam, of course, meron din naman tayong iba pang pinagkukunan ho na mga supply ng tubig. Yung atin pong, kasi nung isang araw, merong utos, no, marching orders ni si Pangulong Bongbong Marcos na paspasan na po ito pong mga water supply project, yung mga proyekto po yan para po ma-boost po yung atin pong supply. Makapag-produce tayo ng dagdag na supply. Kumusta naman po yung mga proyekto po na yan? Lalo po dito sa bandang, tama ba? Sa Laguna de Bay, ano? Engineer? Opo, tama po Sir Drew, no? 90% ng ating pangangailangan po, no, ng tubig dito sa Metro Manila, kinukuha natin sa Angat Dam. Kaya po kami po, no, ay nag-implement po ng mga short, medium to long term na water sources para mabawasan po natin yung dependency natin dito sa Angat Dam. Kasi kapag may mangyari or mas malaki po yung consumption po ng ating irigasyon, ay talaga pong nababawasan po yung allocation po natin dito. Kaya po kami po, no, ay patuloy po, no, na nag-implement po ng mga new water sources dito sa nabanggit niyo nga po kanina sa Laguna Lake. So, yes, meron po kaming existing po na tatlong water treatment plants po dito sa Laguna Lake at dinadagdagan po natin ito ng additional 2 water treatment plants. So isa po dito ay sa may poblasyon Muntinlupa, which is natapos po namin yung ating pong construction po nito at nagagamit na po natin ngayon na around 50 million liters per day. So in-inaugurate po ito ng ating Pangulo noong December last year. So ang pangalawa pong or ang panglima po ng water treatment plants po natin ay dito sa may Pakil, Laguna, which is susuplayan naman po niya ng 50 million liters per day dito sa may parts po ng Rizal. So, natapos na rin po ito at anytime po ay pwede na pong inaugurate po ito at magamit na po during this summer. Okay, so aside from that, yung Marikina ba, yung ano pa pala, yung ano ba yun, Kaliwa Dam Project, ano nang status doon na engineer? Sa ngayon, Sir Drew, no, ay patuloy pa rin po yung ongoing po yung construction po nito. Ilang percent na ho tayo doon? Yes po. From the Kaliwa Dam po, no, ay magtatayo po tayo ng dam po doon, saka maglalatag din po tayo ng tunneling works, no. Around 22 kilometers mula sa Quezon Province hanggang sa Rizal. So, nag-umpisa po kami sa Rizal at nasa loob na po ng ating kalupaan yung tunnel boring machine po na ginagamit po natin. So, sa ngayon po ay nasa 22 or 23% na po yung completion po ng ating project. At ang target po natin na matapos po ito ay by 2027 po kasi masyado pong mahaba po yung tunnel po na gagawin po natin. 2027. Pero yan ba ay, kumbaga, yun na ba yung fastest time? Yun na ba yung pinaka mabilis na schedule, engineer? Opo, sa ngayon po, yun po yung ating approved na schedule po or timeline po para sa pag-implement po nitong project kasi supposed to be po ay natapos po ito nitong supposed to be this year na po, no? Kaya lang po ay nagkaroon po tayo ng pandemic wherein yung ating pong movement po, no, sa construction site ay naantala po. Kaya po kami po ay kinausap po natin yung ating contractor na pabilisin pa po yung ating pag-construct po, no? Kaya po yung in-approve po natin ay by 2027 po ito matatapos. 2027. 3 taon pa. Oo, 3 taon. Pero mabilis lang naman ng usad ng araw, engineer, no? Mga ilan bang porsyento ng tubig o supply ng tubig ang maitutulong yan kapag naayos? Hindi na ba kami mawawala ng tubig? Mangangamba? Mangangamba kasi sa Maynilad, pinapanay-panay kapag ano yan ang pangamba eh. Siyempre, Maynilad tayo. Yung sa West Concessionaire.
Mhm. Ang capacity po ng ating Kaliwa Dam ay nasa 600 million liters per day. Itong Kaliwa Dam 600 projects po million. ay ito po yung long-term water sources po natin. Yung ginagawa po nating mga medium-term water sources, yung Wawa Dam po, no? Okay. Yung mga modular water treatment plant natin sa may Marikina, sa may Cavite, ay ongoing na rin po ito at ito po ay matatapos po by 2025. Ito naman po yung mga medium-term po natin. Yun. So, puspusan naman din talaga ang pagkilos ng mga otoridad. No? Kasi nangangamba talaga kami, lalo na ngayong summer nga, no? Summer at may El Nino. Ano bang pwede pa naming gawin? Bukod sa, wag na kaming mag-alala, engineer. Bukod sa pagtitipid ng tubig O, na pagtitipid. araw-araw ipinapaalala, engineer. Correct. Oh. Actually, yun po yung pinaka-the best po, no, na solution po natin sa ngayon. No? Yung pagtitipid po, no? Kasi yung Ang nabanggit init ko nga kasi. kanina, yung 16 centimeter per day, ay Opo. dapat i-maintain lang po natin ito. Huwag po na yung magsayang po ng tubig at taasan yung ating consumption kasi pag masyado pong drastic po no yung pagbagsak po ng ating reservoir ay kailangan po nating i-manage po ito no. Kaya iniiwasan po natin na magkaroon po ng ganong sitwasyon kasi po nagka-cause po ng panic po sa ating customers o mga kababayan. Oo nga. Po. Engineer, maidagdag ko lamang kasi may mga pag-aaral na rin na I don't know kung sinong grupo ba yung nagsagawa nito, kung ito ba ay international or local. Yung Manila Bay bilang isang water source, yun ho ba ay feasible considering na meron tayong ganitong kinakaharap na kumbaga epekto nitong El Nino phenomenon, itong mga ganitong sitwasyon. Iyan ba ay may posibilidad in the near future? Sa ngayon, Sir Drew, no, actually, nung 2015, if I'm not mistaken po, no, ay nag-conduct po kami ng study, yung feasibility study on extracting water from the Manila Bay. Kaya lang po, during that time ay masyado pong mataas po yung cost of water po nito. Parang around 300% higher from the existing water tariff. Kaya po hindi po natin tinuloy, kaya po ginawa po natin ay kumuha po tayo, no, or naghanap po tayo ng mga feasible na water sources na mas mura po no. Kaya po tayo yung nabanggit ko kanina ng mga projects po no, like sa Laguna Lake, sa may Marikina River, Cavite, which is mas lesser po yung cost of treatment. Kaya po doon po tayo nag-catch up. Kaya pero for this year po sir no ay bubuhayin po natin itong feasibility na to. Kaya nakapagpa-approve na po kami ng budget para po mag-conduct po ulit ng re-updating po no nitong ating feasibility study para po baka po may mga teknolohiya na po sa ngayon na mas mura na po no kaysa dun nung 2015 na masyadong mahal po talaga yung cost of water. So ngayon ay i-explore na natin May pag-asa. May pag-asa. bonggang-bongga, engineer. Yes, tama po Ma'am Judith. Yan ang balita. Good news talaga, engineer. Good news. Well, anyway, baka meron pa ho kayong mga panawagan sa ating po mga mamamayan, lalo na po yung mga nangangamba pagsapit po ng tag-init, engineer. Opo. Maraming salamat Sir Drew at saka Ma'am Judith sa patuloy po na pagbibigay niyo po sa MWSS para mabigyan po natin ng informasyon yung ating kababayan po no sa mga hakbangin po namin sa MWSS, sa ating mga konsesyonaryo ang Maynilad at Manila Water para mapabuti po no yung pagbibigay po natin ng serbisyo ng tubig. So patuloy rin po no na inaanyayahan namin yung ating mga customers yung wise po no na paggamit ng tubig, katulad din po ng panawagan po ng Department of Energy sa pagtitipid po natin ng kuryente this summer, ay ganoon din po yung panawagan po namin sa tubig kasi po malaki po yung magiging epekto po nito sa atin para po may tubig pa rin po tayong na magagamit by the summer this year po during the El Nino situation. Alright. Sige po. Marami pong salamat, engineer, sa inyo pong oras at from time to time, hihingi po kami sa inyo rin ng update. Magandang umaga po, engineer.
Magandang umaga po at maraming salamat po. Salamat din po. Ingat po kayo. Ingat po kayo. God bless Happy po. weekend. Yeah, happy weekend at happy Chinese New Year din. Ang dami pala na pwedeng i-explore. Yun. So, yan po ang latest ha. Ang sinasabi ni Engineer Patrick Dizon, Sila magsasagawa. pala yung nagsagawa ng Oo, sila pala yun. Nakala ko foreign tuloy. 2015? 2015, 9 years ago na. Oo, 9 years. So, yan po ang bagong balita. Magsasagawa po muli ng pag-aaral ang MWSS. Sila Kumbaga, po. i-revisit Yes, nila yung, i-revisit nila. feasibility study. Yung feasibility study hinggil dito nga sa paggamit sa Manila Bay Pwede rin, bilang water source. Para Actually, noon pa yan na talaga. madagdagan ng supply ng tubig. Yes. Mas okay na ang sobra or talagang Oo sapat kaysa naman kulang. Kesa naman kulang. Totoo naman, siyang tunay naman Init yan. pa naman. Alright. Sige. At salamat si Engineer Patrick Dizon, ang Water and Sewerage Thank you, Management Engineer. Department Manager ng MWSS. Magbabalik po muli ang inyo po nag-iisang tandem. Makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating mga proud sponsors. Oras, 12 minuto bago sumapit ang grap na alas 7. Bayan Tandem. Sa magpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita kaugnay si Chacha, dapat lumantad na at aminin sa publiko ng mga kongresista na sila ang nasa likod ng People's Initiative o PI. Ito ang hamon ni Senator Chisa Escudero sa pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe na ideklara na ng mga senador ang kanilang posisyon sa charter change o Chacha. Ayon kay Senator Escudero, nung una itinatanggi ng mga kongresista na may kinalaman sila sa PI pero kalaunay inihayag ng mga ito na titigil ang signature drive kapag ipinasa ng Senado ang resolution of both houses number 6. Itinagdag pa ng senador na kanilang ilalantad ang posisyon nila sa Chacha sa tamang panahon at kanyang hinamon ng mga nagsusulong na amyenda ng saligang batas na maglabas na lang ng datos kaugnay dito. Tandem. Itinanggi ni Puwersa ng Bayang Atleta Party List Representative Attorney Migs Nograles ang akusasyong sangkot siya sa PI o People's Initiative sa Davao City para maisulong ang charter change. Sa isang post sa kanyang social media account, tinawag ni Representative Nograles na fairy tales ang naturang aligasyon. Nagdag pa ng kongresista, pinalalabas siyang wicked queen of the South o masama sa nasabing akusasyon. Gihit ni Congresswoman Nograles, hindi totoo na siya ang mastermind ng People's Initiative at namahagi ng pera kapalit ng lagda. Kinwestiyon pa ng kongresista kung paano siya makapagbibigay ng pera gayong wala siya sa Pilipinas nang kumalat ang usapin. Tandem. Aminado naman si Senator Zani Angara na malaking hamon ang pamumuno sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na nagsasagawa ng public hearing para sa panukalang economic charter change. Ito'y sa kabila ng issue at kontrobersya partikular sa usapin ng PI na naging saninang bangayan ng mga senador at kongresista. Na kaugnay nito, nabatid na napapaisip ang senador kung bakit niya tinanggap ang pagiging chairman ng nasabing subcommittee. Inihayag pa ng mababatas na isa rin si Senator Pia Cayetano sa mga napipisil na mamuno sa nasabing subcommittee pero hindi na ito binigay sa senadora dahil pinamumunuan nito ang Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, nakatakda naman magsagawa muli ng pagdinig sa Lunes hinggil sa panukalang economic Chacha. Tandem. Senador Juan Edgardo Sani Angara na walang katiyakang maipapasa sa kanyang itinakdang deadline ang resolution of both houses number 6. Ayon kay Senador Angara, hindi madaling makakuha ng 18 boto lalo na't may tuturing na challenging at difficult ang pagtalakay sa economic provisions. Tikom rin ang bibig ng senador para sa kanyang iba pang mga kapwa-senador tungkol sa posisyon ng mga ito. Sa kabila nito, tiniyak ni Senador Angara na paninindigan nila ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate President Pro Tempore Loren Legarda bilang sila ang naghain ng nasabing resolusyon. Magunitang ang personal deadline para sa pag-amyenda ng economic provisions ng konstitusyon ay sa darating na Oktubre. Tandem. Tutol naman si House Deputy Speaker David J.J. Suarez na isabay
ang plebisito para sa charter change sa 2025 midterm elections. Ginawa ni Congressman Suarez ang pahayag matapos nga ang mungkahi ni Senator Sani Angara na isabay na lamang ito sa halalan sa susunod na taon para makatipid. Ayon sa kongresista, hindi ito magandang ideya dahil posibleng mapolitika ang saligang batas. Naniniwala rin si Suarez na mas mainam na gawin ang plebisito para sa pag-amyenda sa konstitusyon ng hiwalay sa halalan. Tandem! Nakakaramdam na raw ng pagod itong Senador Juan Edgardo Sani Angara sa kanyang political life. Aba, o buhay bilang politiko. Ayon sa Senador, kinoconsider niyang magpahinga na sa politika sa oras na matapos ang kanyang termino sa susunod na taon. Nakaka-burnout na rin anya ang pagiging politiko kahit wala siyang balak na tumakbo sa anumang elective position sa 2025 midterm elections. Dagdag pa ni Senador Angara na bagamat wala pa namang pinal na desisyon o plano kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng kanyang termino sa Senado, sa ngayon ay binabati ko sa mga senador ang mga taga-kamara dahil sa pagsusulong ng People's Initiative para sa charter change. Tandem! Babalik po ang tandem. Makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Oras, 1 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem